meron pong isang napakagandang kasabihan na ang buhay ay isang popcorn. Bakit? Dahil ang butil ng mais, hindi lilitaw, uusbong, yung nakatagong sarap sa loob kung hindi ito dadaan sa init. Why is life like a popcorn? Because you have to be patient with the heat of life. Its problems, its challenges, its trials, its sadness, its sorrows, its pain. In order for that goodness, that grace in you to pop up, to show up, to appear. Minsan, meron sa atin, kinukumpara ang sarili sa iba. Naiinggit kasi nakikita yung iba, nagpop, lumitaw na yung swerte nila, yung pagpapala ng Diyos. Pero, tandaan niyo po ito. Hindi naman ibig sabihin, hindi pa lumitaw, yung para sa'yo ay wala na. Ano ang kailangan mong gawin? Kailangan mong manatili sa init pa rin. Kailangan mong magtiis sa problema. At darating ang panahon, pati din yung sa iyo, makikita, matatamasa mo. Ang problema ng napakarami sa atin kasi, nagmamadali. Nasanay kasi tayo sa instant Di po ba? At lalong-lalo na dahil ngayon sa cellphone, pag ayaw mo yung pinapanood, anong gagawin mo? Ini-swipe. Pero hindi ganyan sa buhay. Hindi naman ibig sabihin meron kang ayaw na karanasan, ayaw na tao, i-swipe mo, aalisin mo. Hindi maaari. Walang instant. Walang madalian sa buhay. Hindi naman ibig sabihin na isang araw ka lang pumunta sa gym, papayat ka na. Di po ba? Hindi naman ibig sabihin na nagsumba ka ng isang oras, sexy ka. Amen? Paano sexy? Pagkatapos magsumba, malakas pa yung pagkain. Hindi naman ibig sabihin na minsan mo palang binasang libro, maiintindihan mo na. Di po ba? Kahit na isang taon ka na nagninegosyo, hindi ibig sabihin na ikaw ay agad yayaman. Hindi ganun kadali yun. 10 years na naninigaril yung asawa mo. Kahit na sigawan mo yan, hindi naman ganun-ganun lang na magbabago siya. Ang tagal na pala niya may tinatagong babae. Kahit na iiyak mo na, pakiusapan mo na, dalhin mo na sa pare, pagdasal mo siya araw-araw, ang tagal na niyang may tinatago. Ganon ba kabilis para magbago ang ugali niya? Di ba hindi? Pero ano ang susi ng pagbabago? Ano ang susi ng tagumpay? Pagtitiis, pagtsatsaga, pagpupursige. Yung marunong magtiis, magtsaga at magpursige, sila ang magtatagumpay. Sila ang makakaranas ng tuwa at kapayapaan. Walang kwenta ang kayamanan kung hindi ka marunong magpasensya, magtsaga. Amen? Pinanganak kang mayaman, pero hindi ka marunong magtsaga, mauubos siya. Amen? Kahit na sabihin mo matalino ka, may talento ka, pero kung hindi ka marunong magtiyaga, magtrabaho, magsipag, walang kwenta ang talino mo. Kahit na sa feeling mo, maganda ka. Pero kung hindi mo naman pinagtsatsagaan na pagandahin pa ang sarili mo, habang tumatanda ka, pumapangit ka. Amen? Ang hirap kayang nagpapaganda. Di ba? Ilang oras kayo nagme-makeup? Ilang oras na inaayos mo sarili mo? Kailangan ng pagtsatsaga. Napakinggan natin sa ating ebanghelyo. Bakit pinagbigyan ang babae? Kasi nagtsaga siya. Kasi nagtiis siya. 3 beses. Unang beses, hindi man siya kinibuan ni Jesus. Pangalawang beses, sinabihan siya ni Jesus. Sino bang inuuna niya? Sino bang priority niya? Pangatlong beses, nasaktan pa siya dahil nainsulto siya. Sinabi na, masasayang lang ang grasya, binibigay sa mga aso. Sabi niya, Panginoon, kahit naman ang mga aso, tanggap ko, aso ako. Pero kahit nakatiting lang, kahit yung nakukulog lang, kahit yung mga tira-tira lang, pwede na ako, gagaling na yung aking anak. Ano ang sabi ng Panginoon? Ang tibay ng iyong pananampalataya. Asan ang pananampalataya ng babae doon? Makikita mo doon sa hindi niya pagsuko, doon sa kanyang pagtitiis. Dahil sabi ni Padre Pio, when you pray, you must pray persistently. Because persistence is the sign of your faith. Bakit ka nagtatanim?
dahil naniniwala ka sa iyong pagtatanim dun sa lupa, tutubo. Kung hindi ka naniniwala na tutubo yung iyong tinatanim, bakit ka pa magtatanim? Di po ba? Kung hindi ka naniniwala na ang doktor na iyong pinupuntahan, matutulungan ka, bakit mo pa siya pupuntahan? Kung hindi ka naniniwala dyan sa anak mo, bakit mo pa siya tuturuan? Pero tinuturuan mo kasi nakikita mo may potential siya. Di po ba? Tayo ay lumalapit sa Diyos kahit na minsan o madalas hindi niya agad sinasagot ang ating mga dasal. Bakit? Kasi alam natin darating ang araw, ipagkakaloob niya ang ating hinihiling. So ang ating pananampalataya ay nasusukat sa ating pagtsatsaga. Maniwala tayo at ito ang mabuting balita na may milagro sa iyong pagtsatsaga. Amen? Nung minsan merong pumunta dito, isang nanay matanda na 70 plus years old, umiiyak, nagpapa-counseling sa akin. Sinusumbong yung mga anak niya. Ang tanda-tanda na po. Pero itong mga anak, binibigyan pa siya ng sakit ng ulo. Bakit? Ginamit yung pangalan niya para makapangutang. Nasayang ang pera, milyon-milyon. Ang laki po ng utang sa bangko. Sabi po ng nanay, Father, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ang tanda-tanda na namin ng aking asawa. Kami pa ba naman na magbabayad dito sa mga utang? Ano po ang gagawin ko? At sabi ko po sa kanya, sa panahon na matinding pangangailangan at matinding problema, ang kailangan natin ay isang matinding pagdarasal. Naaawa po ako. Oo nga naman, pagkatanda-tanda na. Pero binibigyan pa ng problema ng mga mismong anak niya. Wala po akong ibang maibigay sa kanya kundi ang panalangin. So I prayed over her. Dahil alam ko din naman po ang hirap at sakit ng merong utang. Alam niyo naman po kami din, dumaan din kami sa utang. Sabi ko sa kanya, Nay, magdasal. Palagi magdasal. Magdasal na maging maliwanag sa inyo, pakita ng Diyos ano dapat ang ninyong gawin para mabayaran niyo yung utang. Magdasal para tumulong ang Diyos, makakita kayo ng paraan para mapunuan ang iyong pangangailangan. Pagkatapos po ng isang buwan, bumalik po itong nanay. Di na po umiiyak, nakangiti. Bakit? Nagkukwenta po sa akin, sabi niya, Father, pinaisip po ng Panginoon. Kailangan ko po magsakripisyo. Yung aking mga apartment, binenta ko po para may pambayad. Nahihiya po ako sa aking mga kapatid pero humingi ako, nagpalimos ako sa kanila, nagbigay naman. Pero kulang pa rin po, 5 milyon. Nag-aalala po ako kasi alam ko itong aking anak mahina din. Palagi ko pong chinecheck, baka magbigti, magpakamatay dahil sa utang. Noong minsan, pumunta po ako doon sa kwarto niya, napakadilim, umiiyak. Kala ko po naglaslas, kala ko nagpakamatay. Niyakap ko po, kinukumusta ko. Bakit? Natalam niyo po, Father, kung ano nangyari. Nanalo pala itong aking anak sa online bingo, 5 million pesos. Hindi po ba milagro yun? Yung kulang nila, binigay ng Diyos. 5 million ang kulang, 5 million ang pinuno ng Diyos. But see the power of persistent praying. That is true. Ikaw, naniniwala ka? Kung naniniwala ka, magtiyaga ka. Huwag kang hihinto, huwag kang susuko, magpatuloy ka. Paano mo makukuha sa Diyos? Sabi po ni Padre Pio, prayer is the key to the heart of God. Ang dasal ay ang susi para mabuksan mo ang puso ng Diyos. Ganda po, no? Bakit minsan meron tao, hindi siya humihingi, nag-e-expect lang siya, hindi siya nagdarasal? Sino itong mga taong ito? Sila yung mga taong nabubuhay sa kasalanan. Pag ikaw ay nagkakasala, pag ikaw ay may kasalanan, pag masama ang iyong puso, hindi ka magdarasal, hindi ka lalapit sa Diyos. Pag tayo po ay nagkakasala, isipin nyo, nawawala natin yung susi sa puso ng Diyos. Kaya nga, ang mga nagkakasala, hindi mabibigyan dahil hindi naman sila humihiling, hindi naman sila nagdarasal. Kung gusto mong mabigyan sa iyong
pagdarasal sa iyong hinihiling, anong kailangan mong gawin? Kailangan mong magpakumbaba. Kailangan mong magsisi. Kailangan mong iwanan ang kasalanan. In order for you to receive what you are praying for, you must be in a good disposition. You must be contrite. You must try to live a holy way of life. Nakakapagdasal lang tayo at nakakahingi tayo sa Diyos kung tayo ay nagpapakumbaba, umalis sa ating pagkakasala. Pangalawa, kung tayo ay magdarasal, kailangan magdasal tayo sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Sabi niya, "Ask in my name, and the Father will give you whatever you ask." Pag tayo ba'y nagdarasal, sinasama ba natin ang pangalan ni Jesus, yung pangalan ng ating Panginoon? Bakit napakahalaga, napaka-importante nito? Kasi tandaan niyo po, the name of Jesus is powerful. Ito daw po yung pangalan na kung saan lahat ng mga tao ay dapat lumuhod. The name in which every knee should bend. Yan yung paniniwala ng mga Hudyo. Pag sinabi yung pangalan ng tao, ito'y nagdadala ng presensya. Napakahalaga ng pangalan dahil meron itong kapangyarihan. Kaya nga po, when we use the name of Jesus, remember this, it purifies and clarifies our prayer. Pag ginagamit mo yung pangalan ni Jesus, nililinis niya, ginagawa niyang puro, itinutuwid, itinatama niya yung iyong dinarasal. Halimbawa na lang po, sa tingin niyo po ba, ipagkakaloob ng Diyos yung panalangin kung ganito nananalangin yung tao? Lord, sana po hindi ako mahuli nung aking asawa na ng bababae. In Jesus' name, sabi niya. Sa tingin niyo po ba sasagutin ng Diyos yung ganitong panalangin? In Jesus' name, sana hindi ako makulong sa pagnanakaw ko dito sa opisina sa aking trabaho. Isipin niyo po yun. Di ba? Pag ginagamit mo yung salita ng Diyos, tapos sinasama mo dun sa iyong kagustuhan, nagiging malinaw sa iyo ang kagustuhan ng Diyos. Nagiging malinaw sa iyo kung tama ba o mali yung iyong hinihiling. Amen? In Jesus' name, Lord, pagalingin mo ako. How does that feel? Tama, mali? In Jesus' name, naniniwala ako, Lord, sana mabayaran ko yung aking mga utang. Tama o mali? How does that feel? In Jesus' name, Lord, sana patayin mo itong aking kinaiinisan, itong aking kaaway. Tama o mali? Nararamdaman mo? Mali. Di po ba? Anong ginagawa ng pangalan ni Jesus pag sinasama natin dun sa ating panalangin? Nililinis yung ating panalangin, itinatama yung ating kahilingan, itinutuwid yung ating kagustuhan sa kagustuhan ng Diyos. Kaya nga po, huwag mong kalimutan isama yung makapangyarihan na pangalan ni Jesus dyan sa iyong panalangin dahil gagawing malinaw ng Diyos sa iyo ano ba yung tama na dapat ipagdasal mo sa iyong buhay. Pangatlo at kahuli-hulihan, pag tayo ay nagdarasal, dapat unawain din natin, hanapin din natin kung ano ba yung of joy and happiness. Not only temporary joy, hindi panandaliang tuwa. Dahil ang panandaliang tuwa, ang nagbibigay dyan ay ang masama, ang demonyo. For the Lord, God wants us to be happy forever. Kaya nga, pag tayo ay nagdarasal, sabi natin, pag nakaharap nyo yung mga kaaway nyo, anong ginagawa mo? Pag nakasalubong mo, yung kinaiinisan mo. Tandaan nyo po ito. When you meet a good person, follow that person. Emulate that person. Kung mabuting tao ang nakaharap mo, nakasabay mo, nakakasalamuha mo, sundin mo yung taong yun. Gayahin mo yung ginagawa ng mabuting tao. But when you meet a bad person, what should you do? You should pray for that person, for the betterment of that person. Pray for the conversion of that bad person. Ang dagdag pa nga ng ating Panginoon ay, makinig ka sa kanila. Yung mga Pariseo, mga hipokrito yan eh. Anong ibig sabihin ng hipokrito? Nagbabalat kayo. Dahil nung unang panahon, ang tawag nila sa mga aktor, sa mga lumalabas doon sa stage, mga hipokrito. Nagsusuot kasi ng mga malalaking maskara.
yung mga aktor para makita sila ng mga tao na nanonood sa malayo. So, ibig sabihin, yung kanilang ginagawa, hindi totoo. Yung panlabas, hindi naman makikita doon sa panloob. Pero, balikan niyo ang turo ng ating Panginoon. Kahit na hipokrito yan, kahit na hindi totoo, kahit na kinaiinisan niyo, meron pa rin kayong matututunan sa kanila. Meron pa rin kayong malalaman sa kanila. Sabi niya, observe all things whatever they tell you, but do not follow their example. Maganda naman yung pinapakita nila, pero hindi mabuti yung kanilang halimbawa. Yung ginagawa nilang mabuti, yun yung sundin nyo. Pero yung masama, matuto kayo. Always remember that, my dear friends, that all people that we meet in our life teaches us something. May tinuturo ang lahat na nakakasalamuha natin sa buhay. Pero bakit ba hindi tayo natututo sa kanila? Lalong-lalo na sa ating mga kaaway. Bakit ayaw natin silang pansinin? Dahil nagiging hadlang at sagabal ang ating feelings, ang ating nararamdaman. Di po ba? Kailangan mong alisin yung iyong nararamdaman para mabuksan ang iyong kaisipan, ang iyong mata, ang iyong tenga. Pag nangingibabaw yung masamang loob, kahit na may mabuti na sinasabi at ginagawa ng isang tao, hindi mo yan makikita. Makikita mo pa rin masama. Magbibingi-bingian ka pa rin sa kanya. Yan yung unang alisin natin para matuto tayo sa kanila. And remember this, that when God gives us enemies or hypocrites or difficult people, they are a blessing to us. Paano nagiging bendisyon ang mga taong mahirap, pakiutusan, pakisamahan sa ating buhay? They help us to grow. Tandaan natin yan. At ano ang kasabihan? Do not go through life, but grow through life. Huwag ka lang mabuhay. Kailangan mamunga ka. At paano mamumunga ang isang halaman kung hindi mo ito bubungkalin? Hindi tutubo ang bagong sanga kung hindi mo puputulin ang mga lumang sanga. Masakit, pero kailangan. Isipin natin ang ating mga kaaway, mga taong kinaiinisan mo, parang papildiliha lang yan. Ang papildiliha magaspang, di po ba? Masakit sa balat pag nasugat ka. Ganyan din, nasasaktan ang ating mga damdamin. Pero tandaan mo, may layunin ang Diyos, may dahilan palagi ang Diyos. Para kuminis ang iyong kalooban, para gumanda ang iyong kaluluwa. Amen? Anong matututunan natin sa ating mga kaaway? Una, papakumbaba. Pag may taong kinaiinisan ka, pag meron taong ayaw ka o ayaw mo sa iyong buhay, tandaan mo, saan nanggagaling yung galit na yan? Sa pride. May kataasan ka na ng loob. Mawawala yung iyong galit, mawawala yung iyong inis pag nagpapakumbaba ka. Di po ba? Ang taong palaging galit, mataas ang loob. Bakit galit ka? Kasi gusto mo ikaw yung tama. Ang ating mga kaaway, mga taong kinaiinisan natin, mga taong mahirap pakitunguhan, tingnan niyo parang ganito. Sila yung salamin natin sa buhay. At pag tumingin ka sa salamin, anong makikita mo? Minsan yung mga bagay na ayaw mo makita sa iyong sarili. When you look at the mirror, you also see your imperfections. Bakit nagagalit ka? Kasi hindi matangos ang ilong mo. Kasi tumataba ka na. Kasi nakita mo kumukulubot na ang iyong balat. Umitim ka. Kaya nga ayaw mo tumingin sa salamin eh. Di po ba? Pag may kaaway ka, pinapakita niya sa iyo yung iyong mga pagkakamali, yung iyong mga pagkukulang. And it takes a lot of humility to accept that we are wrong. Di po ba? Nangangailangan talaga ng pagpapakumbaba para tanggapin mo yung mga bagay na masasama din na nasa iyo. Mawawala ang kaaway mo pag nagpapakumbaba ka. So the quicker that you become humble, the quicker that you will be at peace.
the quicker that your enemy will go away in your life. Pangalawa, pagpapasensya. Nagpapadala ang Diyos sa atin ng mga kaaway para matuto tayong magpasensya. Hindi ka matututong magpasensya kung wala kang pinagpapasensyahan. Bakit kailangan ang pasensya? Kasi ang Diyos din na nagsasabi sa atin, by your patience, you will endure. You will be saved. Ang daan sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa ay pasensya. Pagtsatsaga, pagpupursige. Hindi ka magtatagumpay sa buhay kung hindi ka marunong magpasensya. Yang kaaway mo, yang taong yan, unang pagsubok pa lang yan sa buhay. Kung dyan pa lang sa taong yan, hindi mo na siya kayang pagpasensyahan, paano pa kaya yung mga ibang problema mo sa buhay? Di po ba? Paano pa yung iyong trabaho? Paano pa yung iyong asawa? Paano pa kaya kung ikaw ay nagkasakit? Ano man ang problemang dumaan sa iyong buhay, kakayanin mo. Amen? Our enemies, people that irritate us, are just a simple challenge. Tandaan nyo yan. Dahil pag nalampasan mo yan, walang bagay ang hindi mo makakayanan. God is teaching you to be patient. Third and last, God is teaching you to be loving. And what is true love? It is not only giving to people that you like. Pag mabait ka sa mga taong mabait sa iyo, hindi tunay na pagmamahal yan. Ang tawag diyan, business, negosyo. Kung hindi ka mabait sa mga customer mo, iiwanan ka nila. Di po ba? Ano ang tunay na pagmamahal? Ang tunay na pag-ibig ay yung kaya mo pa rin magbigay, kaya mo maging mabait, kahit dun sa mga hindi kaibig-ibig, kahit dun sa mga hindi kamahal-mahal. That is what true love is. When you can love the unlovable. And that is the example that Jesus taught us. Habang nakabayubay ang ating Panginoon sa krus, sinabihan niya ang mga taong nagparusa Kanya, nagpahirap sa Kanya, nagpako sa Kanya, Father, forgive them for they do not know what they are doing. That is the perfect example of love. Tinuturuan tayo ng ating mga kaaway kung paano tunay na magmahal. Nakakaharap mo sila, pag hindi mo sila pinagbabastusan, pag ginagalang mo pa rin sila, tunay kang nagmamahal. You have learned your lesson.
Ang luha ay hindi basta-basta papatak, kung hindi naman para sa isang taong mahalaga. Sasabihin niya sa atin, I was with you in every painful situation of your life. Kasama mo ako sa pag-iyak mo, naiintindihan ko ang mga luha mo, pinapahalagahan ko ito, alam ko ang dahilan at gumawa ako ng paraan. O tahan na, tama na pagluha, nasa langit ka na. Sapagkat dito wala ng kamatayan, wala ng sakit, wala ng dalamhati, wala ng pag-iyak, wala ng pagdurusa. Sapagkat ang mga dating bagay ay bago na. Walang pumatak na luha mo na aking sinayang. Kasi darating at darating, naluluha tayo. Masasaktan tayo, mahirapan tayo. Sinasabi natin ng magkasunod na pagdiriwang na ito, ng pagtatampok sa banal na krus at ang pag-alala, paggunita sa mahal na ina bilang nagdadalamhati nating ina. Sinasabi nito na ang pagdadalamhati ng ating mahal na ina ay pakighati niya sa paghihirap ng anak niya. Yun yung picture na ibinigay sa atin ng mabuting balita. Habang naghihirap sa krus ng kamatayan si Jesus, nasa paanan ng krus ang kanyang mahal na ina. Nakikihati ang mahal na ina sa paghihirap ng anak niya. Ganun naman talaga kung mapapansin po ninyo sa Bible. Kung meron mang naging problema, paghihirap, pagdadalamhati, si Mama Mary, hindi ito para lamang sa kanyang sarili. Halimbawa, hindi mo mababasa sa Biblia na naghirap siya, na problema siya dahil maluho siya, naghirap siya, na problema siya dahil chismosa siya, naghirap siya, na problema siya dahil nagkasakit lamang siya. Ang sasabihin ng Biblia, kung nagkaroon man ng discomfort ang mahal na ina, ito ay laging may kaugnayan sa discomfort ng anak niya. Halimbawa, o hindi ba discomfort para kay Mama Mary, yung baguhin niya, yung plano na niya. Dahil may mas magandang plano para sa kanya at sa buong mundo, ang Diyos Ama, nang ialok sa kanya ang pagiging ina ng magkakatawang taong Diyos na si Kristo. Discomfort yun. Pero yun ay may kaugnayan sa discomfort din ng Panginoon sapagkat siya'y nasa langit, bababa, magkakatawang ng tao, ipapanganak ng tao, dadalhin ng tao sa kanyang sinapupunan. O hindi ba't discomfort din ni Mary? Yung kinakailangan nilang pumunta siya ng Ehipsyo dahil pinagtatangkaan ni Herodes ang buhay ni Kristo samantalang nasa sinapupunan pa lamang ni Maria ito? Magkaugnay yung discomfort ng mag-ina. O hindi ba't ganun din yung discomfort ni Mary? Nang walang tumatanggap sa kanila sa bahay panuluyan na noon ay kanyang kagampan. Manganganak na siya. Discomfort din. Yung nanganak siya sa sabsaban lang. Siyempre, nandun din yung pagdadalamhati ni Mama Mary nang nawawala si Kristo na noon ay batang-bata na nagpaiwan lang pala sa bahay ng Ama. Nandun siyempre ang pagdadalamhati ni Mama Mary kung matatawag natin yung dalamhati, discomfort. Dahil hindi naman niya talaga naangkin si Kristo bilang anak niya. Dumating yung panahon, biyuda siya, di ba? Wala na sina San Jose. Kailangan niya ng kasama, pero si Kristo ay hindi niya pag-aari lang. Si Kristo ay para din sa iba. Pinakamatindi, yung sinasabi sa Ebanghelyo. Yung pagdadalamhati ni Maria, samantalang namamatay sa krus, si Jesus. So, wala kang makikita sa Bible na pagdadalamhati ni Mary na hindi kaugnay ng pagdadalamhati ng anak niya. Kahit nga ngayon, nagdadalamhati pa rin ang ating mahal na ina. Kaya nga hanggang ngayon, ipinagdiriwang natin ito Not to mention, ang ipinagdiriwang natin bilang pagnonobena ay para sa kapistahan ni Mama Mary of Lazaret. Si Mama Mary nang magpakita sa Lazaret, France ay umiiyak. So hanggang ngayon, nagdadalamhati pa rin ang ating mahal na ina para sa atin na mga minamahal niya. Pero wag nating iisipin na wala itong kaugnayan sa pagdadalamhati ng anak niya. Kaya hindi kalabisang sabihin, nagdadalamhati pa rin ngayon si Mary? Yes, bakit? Sapagkat hanggang ngayon, naghihirap pa rin para sa atin, nagdadalamhati pa rin para sa atin si Kristo na anak niya.
Kasi hindi mo po pwedeng sabing, nagdadalamhati para sa atin si Mama Mary dahil naaawa siya sa ating mga nararanasan, dahil sa ating mga nararanasan problema. Ano yon? Siya lang at hindi si Jesus? Kung naaawa sa atin si Mama Mary, mas naaawa sa atin si Jesus. Kung umiiyak sa atin para sa atin si Mama Mary, umiiyak sa atin at para sa atin si Jesus. All the more, He is hurting. All the more, He is in pain. All the more, He cares for us. Parang yung kaibigan ko na yung anak niya mahilig sa aso. Sabi niya sa akin, Father, hindi ako mahilig sa aso. Pero nung namatay yung aso ng anak ko, umiyak yung anak ko. Naku, nahawa ko, naiyak na rin ako para sa aso. Hindi eksaktong paglalarawan, pero parang ganun lang. Hindi eksaktong paglalarawan sapagkat Mama Mary still cares for us. Hindi naman ito katulad ng kaibigan kong doesn't care for the aso. Kaya nga hindi eksaktong paglalarawan. Ang sinasabi ko ito, umiiyak man para sa atin ng ating mahal na ina, ito ay dahil nahawa siya sa pag-iyak din para sa atin ng anak niya. So pwede ba? Huwag nating isipin na ang umiiyak lang ay ang mahal na ina sapagkat ang lilitaw nun, mas naaawa siya kay Jesus sa atin. Hindi po pwedeng mangyari yon. The reason why we are here, why we are continuously here, why we are continuously living despite our sins, hindi yun dahil sa awa ng mahal na ina, kundi yun ay dahil sa awa ni Kristo na anak niya. Walang magagawa ang awa ng mahal na ina kung hindi tayo kinaawaan ng anak niya. Walang kwenta ang iyak ng mahal na ina kundi umiiyak para sa atin ang anak niya. So kung maaawa tayo sa mahal na ina dahil siya'y umiiyak para sa ating lahat, kapatid, doblehin mo, triplihin mo yon to the highest level, yung pagdadalamhati para sa atin ng anak niya. Nauna si Jesus, nahawa lang siya. Kung nagdarasal para sa atin ang mahal na ina, yun ay dahil ipinagdarasal tayo ng anak niya. Kung mahal tayo ng mahal na ina, yun ay dahil nag-uumapaw higit pa sa kanyang pagmamahal ng mahal na ina ang pagmamahal para sa atin ng anak niya. So please, huwag masyadong itaas si Mary to the detriment ng anak niya. Hindi po pwedeng mangyari yun. Kung anong mabuting masasabi natin kay Maria in relation with us, to the highest level mo i-multiply yun. Yun, ang care, ang love, ang forgiveness, ang mercy, ang compassion para sa atin ni Jesus. Maliwanag dapat yan. Okay? In connection with this, ano yung pangalawang katotohanan kung bakit magkaugnay yung pagdiriwang ng pagtatampok sa banal na krus at pagdadalamhati ng ating mahal na ina? Bakit ba natin tinatampok ang krus? Hindi dahil sa ito'y kapirasong kahoy lang ang nagbigay ng halaga. Gaya ng sinabi ko kahapon, sa kapirasong kahoy na yan ay ang pagmamahal ni Jesus. Bakit ipinagdiriwang ang pagdadalamhati ng mahal na ina? Sapagkat hindi siya basta nagdalamhati ng walang kwenta o walang halaga. Nagdalamhati siya para kay Jesus na para sa kanya ay mahal na mahal niya. At yan nga po ay na-extend ngayon para sa atin na rin ng mga inangkin niyang anak niya, sang-ayon na rin sa tagubilin ni Jesus na anak niya, Ginang, narito ang iyong anak. So ang nagbibigay ng halaga sa krus, pagmamahal ni Jesus. Ang nagbibigay ng halaga sa pagdadalamhati ng mahal na ina ay ang pagmamahal niya. Katulad ng pagbibigay ni Jesus ng halaga sa pagdadalamhati natin, sa iyak natin, sa luhang pumapatak mula sa mga mata natin. Napakaganda ng sinasabi sa Psalm 56 verse 8. Sabi doon, sabi ni David, habang siya'y naghihirap, habang siya'y maraming problema, you keep track of all my sorrows. Sinusubaybayan mo, alam mo ang paghihirap ko, and you keep my tears in your bottle. Nilalagay mo ang mga luha ko sa botelyang hawak mo. Kung i-interpret natin itong literal, sige nga, why do we keep things? Ano yung tinatago natin? Di ba usually yung mga bagay na sa atin ay mahalaga? Kaya yung luha mo, yung luha ko. He keeps these tears in His bottle. Minamahalaga ng ating Panginoon Jesucristo. These are like dog tags ng mga sundalong inaalis kapag ang sundalo'y namatay sa gera. Sapagkat mahalaga yung dog tags na yon, inasmuch ang sundalo ay namatay dahil sa pagmamahal niya sa bayan niya. Ang luha ay hindi basta-basta papatak kung hindi naman para sa isang taong mahalaga. Kaya,
Ang maganda ditong makita natin, that God is very much aware of what we are going through. Hindi siya katulad ng iba nating mga kahit close na kaibigan na kinakailangan mo pang i-explain sa kanya kung bakit ka umiiyak. Kasi the moment na pumatak ang luha mo dahil nagmamahal ka at nasaktan ka para sa minamahal mo, yung mga luhang yan ay para bang magkukorteng mga letra na at bubuo ng mga salita, mababasa na niya ang dahilan ng iyong mga pagluha. After all, ganun din naman, sabi nga ng kasabihang, ang hindi natin mabanggit sa pamamagitan ng salita, dahil ikaw ay bigat na, siguradong babanggitin mo sa pamamagitan ng mga luhang papatak mula sa mga mata mo. And God values that. Hindi siya katulad ng iba na hindi ka mag-explain kung bakit ka umiiyak, hindi ka pipilitin. O yung umiiyak ka man, sasabihin mo sa kanya dahil kasi ganito, ganun ba? Hanggang doon lang. Parang nakichismis lang. Hindi ganun ang Diyos. Gagawa siya ng paraan para sa luha na yan. Ikaw ba? Para sa taong tunay na minamahal mo, lalong-lalo na para sa anak mo, wala kang gagawin kung alam mong mahalaga ang niluluha nito, ang Diyos pa kaya ang manahimik na lang sa ating mga pagluha. Not just that, gagawa siya ng paraan. Again, kung i-interpret natin literal yan, ano ang gagawin niya sa botelyang yan? Sa botelya ng mga luha natin yan, sa palagay ko, pagharap natin sa Kanya, pagpasok natin sa kalangitan, itong isa sa mga isasalubong niya sa atin. Yung botelya ng mga luha na yan. Na para bang sasabihin niya sa atin while holding that bottle near His heart, I was with you in every painful situation of your life. Kasama mo ako sa pag-iyak mo, naiintindihan ko mga luha mo, pinapahalagahan ko ito, alam ko ang dahilan, at gumawa ako ng paraan. I was hugging you, I was guiding you, I was leading you, I was healing you, I was with you. Ngayon, ito na ang botelya ng mga luha mo. Sabihin niya, sasabihin sa atin, yung sasabihin niya at gagawin niya sa Revelation 21 verse 4, ang sasabihin doon, and the Lord will wipe away all our tears. Sasabihin niya sa atin, tahan na, tama na pagluha, nasa langit ka na. Sapagkat dito wala ng kamatayan, wala ng sakit, wala ng dalamhati, wala ng pag-iyak, wala ng pagdurusa. Sapagkat ang mga dating bagay ay bago na. At ang botelya ng luha mo ito, binibigay ko na lang sa iyo, pero hindi mo na bubuksan, hindi ko na rin bubuksan sapagkat wala ka ng iluluha sa kalangitan. Nasama na kita, pero ito'y magsisilbi lang na alaala. Yes, ng mga masasakit mong karanasan, pero ng mga masasakit mong karanasan na iyong napagtagumpayan kasi I was with you. Ikaw ay aking tinulungan. Kaya, anak, walang pumatak na luha mo na aking sinayang. Sana, ito yung hilingin nating biyaya ng ating pagdiriwang. Kasi darating at darating, naluluha tayo. Masasaktan tayo, mahirapan tayo. Para tulad ng mahal na ina, lumuluha man tayo, matatag tayo. Tingnan niyo ang ating mahal na ina. Namamatay sa harapan niya yung anak niya. Nag-hysterical siya. Hinimatay siya. Hindi. Matatag siya. Bakit? Sapagkat alam ng mahal na ina na dahil pakikihati lamang niya sa anak niya yung paghihirap niya, na dahil mahal na mahal niya ang anak niya, sa mata ng Diyos, hindi masasayang ang dalamhati at ang luha niya. Kapatid, kung ang kaparehasong kahoy nagkaroon ng halaga sa mata ng Diyos dahil sa pagmamahal ni Jesus, ang kahit isang patak ng luhang yan, mahalaga yan sa mata ng Diyos. Kung yan ay pumatak dahil sa pakikihati mo sa kanyang paghihirap, dahil naghihirap ka para sa pamilya mo, naghihirap ka para sa minamahal mo, naghihirap ka para sagipin at iligtas sa ngalan na Kristo ang isang tao o ang buong pamilya mo. Hindi walang kwenta, may halaga ang bawat luha na yan. Hindi masasayang, may magandang kapupuntahan. Para bang magmimistulang mga tubig lang talagang pandiling ng halaman papunta sa buhay na walang hanggan. Ito sana ang hilingin nating biyaya
sa ating banal na pagdiriwang.